Tamed tayo, kit i-feel tayo iti presence ng ating Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. We acknowledge you, Father God. Inaanyayahan po namin, Panginoon, ang iyong presensya sa iyong bahay panambahan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Pine-praise po namin ang iyong pangalan, Panginoon. Itinataas po namin ang iyong pangalan, Father God. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Fill in this place, oh Lord God. Hallelujah. Yes, Father God. Panginoon, pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Sa lahat po ng mga nagagawa po namin na hindi po kanais-nais, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na pakalinisin po ang bawat puso ng bawat isa, Panginoon, na naririto, O Lord Jesus. Hallelujah. Dalisayin mo ang bawat isa, Lord. Yes, Jesus. Alam po namin, Panginoon, na hindi po kami karapat-dapat sa iyong harapan, Lord God. But Lord, patuloy ka po, Panginoon, na pinaparamdam sa bawat isa sa amin, sa lahat po ng pagkukulang po namin sa iyo, Lord God. Hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Patuloy mo pa rin pinaparamdam ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ang bawat isa ay hindi perfect, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ikaw po ang siyang laging nagbibigay sa amin at nagbe-bless sa amin, Panginoon. Binibigay mo lahat ng pangangailangan po namin, Father God. Lahat po ng mga pagkukulang po namin, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, na nagkukulang po kami, Father God. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang naglilift sa amin, nagpapalakas sa amin, Panginoon. Binibigay mo, provide mo lahat, Father God. Ano man po yung mga nangyayari sa amin, Panginoon, alam ko po, Father God, na prepare mo ang bawat isa sa amin, Lord God, upang kami po ay karapat-dapat at itataas po ang iyong pangalan, Panginoon, Father God. Ngayong araw, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Father God, dahil naririto po kami, Father God. Ano man po yung mga nararamdaman ng bawat isa, Panginoon. Ano man po yung mga nararanasan, Panginoon, na problema sa aming buhay, Panginoon. Alam ko, Father God, at alam po namin, Panginoon, na ikaw lamang ang magsusolve ang lahat ng ito, Father God. Ang lahat ng ito, ang lahat ng nangyayari sa aming buhay na problema, Panginoon, hindi po namin nararamdaman na ito'y pinaka worst na sa aming problema, sa aming buhay, Panginoon, dahil alam po namin, Father God, na pag sinuko po namin sa iyo ang lahat, Father God, ang lahat ng ito, Father God, ay magiging magaan sa aming buhay, Lord God. Hindi po ito yung daan, Panginoon, upang kami ma-down, Father God, sa aming buhay. Yes, Lord, hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, ng iyong presensya ang mag-uumapaw, ang iyong presensya, Panginoon, ang siyang mararamdaman po ng bawat isa, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Hallelujah. Daluyan mo ang aming mga puso, Father God. Ang iyong Espiritu Santo, Father God. Tinataas po namin ang mga gagamitin mo ngayon, Panginoon, magmula po sa music ministry, Father God. Hallelujah. Sa maglilid, sa magsasonglid, Panginoon, daluyan mo ng Holy Spirit, Father God, na siya pong daluyan po ng Espiritu Santo, Father God, na siya pong sa lahat po ng makakarinig nito, Father God. Hallelujah. Alam ko, Panginoon, na tinawag mo sila, Panginoon. I-bless mo sila, Father God. Ikaw po ang siyang mag-ilaw sa kanilang buhay, O Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. We thank you so much, Father God, for their presence, Panginoon. Nag-spend po sila ng time, Father God, para sa ikapupuri ng iyong pangalan, Panginoon, para po sa ikatataas po ng iyong pangalan, Father God. Maraming salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo sa kanilang buhay, Panginoon. Hallelujah. Ganun din po, Panginoon, sa mga kapatiran, Father God. I-bless mo ang bawat isa, Panginoon, sa mga nandirito, Father God, at ganun din po sa wala dito, Father God, na alam ko po, Father God, na may mga ginagawa ka po sa kanilang buhay, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Ikaw po ang siyang mag-ilaw, Panginoon, sa aming mga buhay, Father God. Hallelujah.
Ganon din po ang aming pastor, Panginoon, na siya pong gagamitin mo na maghahayag sa iyong mga salita, Father God. Alam ko po na napakabuti mo sa kanyang buhay. Ikaw po ang nag-iilaw sa kanyang buhay, Panginoon. Ginagamit mo ang aming pastor, Father God, upang sa ganun, Father God, marami pong mga tao, mga kaluluwa, Father God, ang may isasalba, Panginoon. Hallelujah, Lord God. At mas marami pa po, Panginoon, na yung mga anak, Father God, ang kanyang mahahanap, Panginoon, at iyong mahahanap, Father God. We thank you, Lord, ang iyong mga salita, Father God, ang siya naming gagamitin, Father God, ang siya naming maging sandigan, Panginoon, sa araw-araw, Lord God. Alam po namin, Panginoon, na kami po ay prepare mo rin, Father God, upang siya rin pong mag-ilaw sa mga kabataan, sa mga tao dito sa mundo, Father God. Siya rin pong gagamitin po namin na ihahayag din po namin, Panginoon, sa bawat tao, Panginoon, na amin pong mamimit, Father God. Maraming salamat, Lord. Itinataas po namin ang service na ito, Father God. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas, Lord God. At pupurihan, Panginoon. Deserve mo, Panginoon, ang siyang mabigyan, Panginoon, ng pinakamataas na praise, Father God. And we know, Father God, that everyone will glorify your name, O Lord Jesus. Maraming salamat, Lord. Itinataas po namin ang iyong pangalan. In Jesus' name, amen. Hallelujah! Ayan, manatili na po tayong nakatayo. So magandang umaga po muli sa bawat isa. Sabihin nga po natin ng hallelujah! Hallelujah! Amen! So binabati ko po ang bawat isa, especially sa ating mga tagapanood, sa lahat po ng aming mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat at sama-sama po tayong magpupuri sa ating Diyos na buhay! Amen! Ayan. So, i-welcome po natin ang bawat isa. But before that, syempre, i-welcome muna natin ang ating kapatid all the way from Canada. Ayan, nandito sa atin ngayon ang ating kapatid na si Kuya Hexel, maging ang kanyang anak na si Temtem. Ayan, sobrang na-miss namin kayo, Kuya. Ayan. So, batiin din po natin ang bawat isa. Tayo po ay umikot. Pwede po nating yakapin ang ating mga kapatid. Or kamayan ang bawat isa. Hallelujah! Tayo ay magsama-samang magpupuri sa ating Diyos na buhay! Sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Iba
kailangan natin. Amen? Kaya sa buhay natin, sapat na ang Panginoon. Sabihin natin, sapat ka na, Jesus. Amen. Sa
lamang ang nag-iisang Panginoon sa buhay namin. Jesus.
na napupuri sa iyo, Lord God. Patawarin mo kami, Lord God, sa lahat-lahat ng mga pagkukulang namin, sa mga worries namin, Lord God, na hindi matatanggal sa mga isipan namin, Lord. Patawad po, Panginoon. Ikinocommit po namin lahat sa iyo, Panginoon, lahat ng worries, lahat ng mga sakit na nararamdaman namin, Panginoon. Sa iyo ang kataas-taasang papuri, Panginoon. Dahil sapat ka sa buhay namin, Lord God. Yes, Jesus. Sambitin natin ang papuri para sa Panginoon. Pupuri. Pupuri. God. Pupuri. Come on, church. Taas po natin ang ating mga kamay. Pupuri. Taas natin ang mga kamay sa Panginoon. Pupuri. Yes, Jesus. Pupuri ka. Pupuri. Pupuri ka. Oh, Jesus. Purihin ka. Thank you, Jesus. Patuloy natin purihin ang Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. At nagpapasalamat sa mga ginagawa mo sa aming buhay. Tunay nga po na ikaw ay sapat. Tunay nga po na ikaw ay dakila. Sa oras na ito, muli, lukuban mo kami, Panginoon, na makalangit na pangunawa upang aming maintindihan ang inyong mensahe. At ang mensahe, Panginoon, ay isa puso at isa buhay po namin. Muli, maging sa mga nakikinig, nanonood sa kanilang mga tahanan, dalangin namin na bisitahin mo po sila at bigyan mo po sila ng kalakasan, katatagan, anuman, Panginoon, ang kanilang mga pinagdadaanan.
maging sa amin na naririto ngayon, patuloy mong equip ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat po. Be with us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Muli magandang umaga po sa atin lahat at alam ko po na excited po tayo lahat ngayong umaga dahil nasa pangalawang linggo na po tayo sa ating bagong tema dahil tayo po ay nasa buwan po ng Agosto. Ang bilis po ng panahon, ano po? At alam ko po na nabe-bless po tayo at alam ko po na handa na rin po tayong makinig sa salita ng Panginoon sa oras na ito. Ang pangalawang linggo po na or ang tema po natin, ano po, na napapaloob po sa ngayong buwan ay till all hears hanggat makakarinig po ang lahat. Ibig sabihin, hanggat makakarinig po ang lahat. At ang unang linggo po natin noon ay ano po yung motibo? Okay, what is the motive to love? Ano po? And ngayon naman po ay pangalawang linggo ay patungkol po sa ano ba yung mandato? The mandate. Okay. And yung week to po natin, the mandate, which is make disciples. Ulitin nga po natin, the mandate, make disciples. Yan. Ang salitang disciples po sa Latin ay discípulos at ang mababaw na kahulugan ay pupil, student. Ano po? Kung gusto po natin magiging disciple ay willing po, parang yung ginagawa po natin ngayon, ito po ay isang paraan, maging ito po ay sermon o isang preaching, ito po ay napapaloob din sa pagiging disipulo natin dahil gusto po nating sumunod at lahat po tayo ay estudyante. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang salitang disciples ay mula sa salitang Latin, discípulos, ibig sabihin student, learner, at nagmula rin po yan, kung estudyante po tayo, ibig sabihin may disiplina. Po, doon po galing ang salitang disciples. Alam natin na marami pong mga churches ang active. Marami pong mga manampalataya ang talagang sincere sa kanilang ginagawa. Pero may mas malalim pa pong kahulugan o ibig sabihin pag sinabi mong disciple. Ito bang mga manampalataya, ito po mga believer na ito ay sila po ba ay sumusunod o willing na magiging estudyante o learner sa Panginoong Hesus? Sila ba ay disipulo ng Panginoon? Alam natin, nung linggo po ay nakita natin na ang pagiging ang utos po ng Panginoon sa atin, balikan natin para lalo natin maintindihan ang Great Commission dito po sa ating main text. Uulit-ulitin po natin ito. Ito pong tinatawag na Great Commission. Sabihin nga mo natin, Great Commission. Okay. Ito po'y dakilang panawagan ang ibig sabihin. Dakilang panawagan na nagmula mismo sa bibig ng ating Panginoon. Hindi po siya gumamit ng mga disipulo niya o yung mga leader niya doon, kundi siya mismo ang nagsabi. Ano mo, napapansin niyo po yung mga Biblia ninyo pag binabasa niyo, red ang kulay. Dahil pag nagsalita ang Panginoon, ito po ay talagang pinapakinggan at ito'y huling habilin ng Panginoon sa atin bago siya umakyat, bago siya pumunta po sa langit, yung ascension po na tinatawag. At alam natin, even in our traditions, pag aalis ang isang tao po ay napakahalaga ang kanyang bilin. Shall we say amen? Di po ba? Dagiti natayantay no ka kay kanon ta agbilinin kunada. So kailangan pupunta tayo doon kasi napakahalaga po yung bilin dahil siya po yayao yung mga mahal natin sa buhay, especially po ano. At maging sa mga pag napunta tayo, pag nag-abroad, pag nag-tour, namasyal, pag mayroon tayong katiwala,
tinatawag natin yung katiwala, di po ba? At sinasabi natin, bahala ka na dito pag may pumasok. Di ba? Bigyan mo ng sidekick at karate chop. Napakahalaga, di po ba? O kaya naka-switch on lahat yung CCTV namin. Pag tinawagan ka, dapat alerto ka. Kailangan makinigo tayo. Yung mga huling mga instruction o habilin. This is that the word which is came from our Lord Jesus Christ is, sabi niya, go, therefore, and make disciples of all nations. Yan po yung bilin niya sa atin. Umayo kayo. Pumunta kayo sa mga iba't ibang bansa. Sabi niya, and make disciple. Gawin yung mga mananampalataya na disipulo. At sabi pa niya dito, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ito po yung panawagan niya. Ito po yung huling habilin niya. Tandaan ko po naabutan ko po yung Rizal na subject nung college po ako. May huling habilin si Rizal sa atin, yung tinatawag na mi ultimo adios. Yung mga new curriculum at mga millennium, di ko alam kung alam nila yon. Ano, yung mi ultimo adios. Yun po yung huling habilin ni Rizal sa atin. So ang huling habilin naman ng ating Panginoon ay, sabi niya, and Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and in earth. So sinasabi niya na lahat ng kapangyarihan ng langit, mula sa langit at sa lupa, wala pong tinatawag na barrier, wala pong boundary yung kapangyarihan. Sabi niya, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them. Say the word teaching. Importante talaga na tuturuan natin yung mga tao and observe all the things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Nakikita niyo po yung even to the end of the age, kahit panahon ng metal, panahon ng bato, computer age, space age, kung ano-ano pa, Twitter age, Facebook age, nandun pa rin ang Panginoon. So ito po yung napakahalagang bilin ng ating Panginoon. Napuntahan natin ang mga tao, puntahan natin yung mga hindi manampalataya at sabihin natin, mahal na mahal ka ng ating Panginoong Jesus. Amen. Yun po yung yun po yung entrada natin. Alam mo ba kapatid, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Hindi tayo nagpo-promote ng religion, hindi tayo nagpo-promote ng mga bawal, hindi tayo nagpo-promote na mag-build ng malalaking churches, hindi tayo nagpo-promote ng magagandang mga programs, hindi tayo nagpo-promote na magiging good tayo lahat. It was make disciples. Shall we say amen? Kasi pag nadisipulo mo yung tao na yon, yung kaluluwa na yon, it goes along dun sa kanyang likuran. Susunod lahat yon. Alam niya yung kanyang ginagawa na napakabuti pala ang Panginoon. Binigay niya ang buhay niya para sa akin. Napatawad niya ang aking mga kasalanan. Bibigyan niya ako ng magandang buhay. Bibigay niya yung plano niya sa akin. Ano po yung magandang buhay na yon? Yung ginagawa mo, yung plano ng Panginoon sa iyong buhay. Shall we say amen? Hallelujah. Nakita po natin dito na ang mandato ng Panginoon sa atin ay kailangan magkakaroon tayo ng mga disciples. So kailangan nga isayang kat tayo kakabsat, daytoy nga bilin ni Apo kanya tayo, tapno ti kasta ket matungpal tayo. Di ba napakasaya din po pag may nagbilin sa iyo ay nagawa mo? 100%. Diba? Pag sinabing, nagawa ko po. Boss, nagawa ko yung pinapagawa mo sa akin. So napakaganda po yung pakiramdam. Lalo na po ang nagbilin po sa atin ay mismo ang ating Panginoon. Di ba yung mga boss natin, pag may mga assignment tayo, pag may mga special assignment tayo sa kanila, pag nagawa po natin, tuwang-tuwa po tayo na nagpipresent sa kanila. Sinasabi natin na, sir, boss, nagawa namin. Di po ba? Tuwang-tuwa yung puso natin. Merong kagalakan po yung puso natin at kailangan hong gawin natin itong Great Commission. Una, tignan po natin,
dito po sa unang point number 1 sa ating pong topic is the heart of the commission, redemption of all, make disciples of all nation. Okay. Kailangan pagtuunan natin ng pansin ito, ano po yung puso nung panawagan na yon? Dahil pan nakasubot, dapat matubos. Hallelujah. Dapat matubos yung mga tao. Yun po yung pinaka puso ng panawagan ng ating Panginoon. Kaya nga po pag nakakita tayo ng isang tao, kailangan tignan natin siya as kaluluwa. Hindi natin siya tignan ng kanyang katayuan, kasarian, yung status sa buhay, kundi tignan natin siya as a kaluluwa para maibigay natin yung good news of salvation na ang ating Panginoon ay namatay lahat para sa atin po yon. Yung pagkamatay ng ating, yung pagkapako sa krus ay ang kanyang heartbeat ay tutubusin niya yung mga tao. Yun po yung puso ng panawagan, yung tinatawag na Great Commission, mga kailaw. So we need to make disciples of all nations. Di po ba napag-aralan natin? Pwede po yung pamilya muna. Pangalawa, yung mga kapitbahay natin. And then, yung mga kababaryo natin, yung mga circle of friends po natin. Napakaganda pong i-present ang pag-ibig ng ating Panginoon. Pero kailangan natin ma-experience muna. Di po ba? Kasi hindi naman pwedeng ipipresent natin, di pa natin na-experience. Alam mo kapatid, alam mo friend, napakabuti ang Lord. Niligtas niya ako. No? Ang sabi ng kanyang salita, pagtatanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas, bibigyan tayo. Di po ba ng pagiging aampunin tayo. Pwede natin gamitin yung mga salitang kanto pag mga kausap po natin, mga taga-kanto. Pwede po tayong gumawa ng mga words, na lalo nilang mas maintindihan, And yet to all the children, and yet to all who receive, He gave them the right to become children of God. John 1:12 po yun. So kahit yung mga ganun pong mga simpleng testimony, pwede nating sabihin sa kanila, alam mo ba kapatid, na mahal tayo ng Panginoon, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, na pag manampalataya tayo ay hindi tayo mapapahamak, kundi bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Titignan po natin dito po sa Biblia, yung blueprint, tignan niyo po ito, yung blueprint po ng pagkatubos ng tao, this was revealed during the time of Abraham in Genesis chapter 12. And then, yun nagtuloy-tuloy from generation to generation, sinalin yun yung heart of the commission, yung pagkatubos, hanggang naipasa ito kay John the Beloved, dun sa nagsulat ng Revelation, John sa Revelation chapter 7, verse 9. At nakita niya yung mga tao, yung mga nakatayo, bawat lipi, bawat lahi, nandun sila, ang dami nila. Millions yung nakita na prophesy sa kanya, binakita sa kanya ng Panginoon. So, meron pong blueprint, magmula nung kay Abraham, binagaan ni Apo Isuna, kunana, all peoples on earth will be blessed through you. Amen. Sinabihan niya si Abraham, sabi niya, Abraham, pinasa po yun. Sabi niya, sa pamamagitan sa iyo, Abraham, ang mga pamilya, ang mga lahi, ang mga tao na nakatira sa balat ng lupa ay mabibendisyonan sa pamamagitan sa iyo. Nakita niyo po yun? Ang ganda. So malaking trabaho po ito. Pag sinabi din sa atin, sinalin sa atin yon. Alam mo ba, Pastor Errol, na kailangan mong puntahan dahil itong mga pamilyang ito ay mabibindisyonan sa pamamagitan sa iyo dahil ipapahayag mo yung kabutihan ng Panginoon. Amen. Alam mo, pag ipahayag mo yung kabutihan ng Panginoon, may response. Yung mga tao tatalima. Oo nga bro, Oo, di ba? Hindi naman talaga natin mailigtas yung sarili natin. Kailangan natin tanggapin ang Panginoon na yung ginawa niya sa cross. The works of Christ on the cross
ay kailangan malaman natin yung kapatawaran ng ating kasalanan at kailangan gawin natin yung plano ng Panginoon sa ating buhay. Ang tagal na pala yan, ano? So, yung promise ni Abraham na siya po ay kasangkapanan ng Panginoon, doon sa Genesis pa lang ay isinalin, hanggang ginawa ng ating Panginoon yan sa New Testament. Doon sa pagkamatay niya sa cross, finulfill niya ang prophecy ng Old Testament, mga kailaw. At pagkatapos yon, pinahayag naman ng mga disciples, pinahayag naman ng mga nagtuturo. Nag-disciple sila, binahayag nila yung magandang balita, and then gumulong ang generation ng bawat isa, ano po. At doon sa Revelation, nakita niya, si John the Beloved, ang sabi niya, nakita ko, it's a great multitude that no one could count. Hallelujah! Bagaman, adakto ijay. Nakapsot. Yan. Adakto ijay. Yun, dapat. Di ba? Kailangan may assurance. Kailangan masabi natin yon. Kasi si John the Beloved, this is a prophecy. Nakita niya. Hindi niya mabilang yung tao. Hindi niya mabilang. Multitude ang description ng Bible that no one could count. Madami. Ano po? Kung hindi mo na mabilang, naku, millions na yan. Hindi mo na mabilang. Yung 1, 2, 3, igaganon mo, hindi mo na mabilang. Sabi niya, from every nation. Amen. From every nation. Ito po yung nakita ni John the Beloved. Tribe. Ano pa? People and language. Nung pumunta po kami kahapon doon sa Tawini. Hindi namin kasi pamilyar yung lugar pa. No? Tawini, Talifugo. Sitio, Tawini, Talifugo po yung barangay. Parang ganon. And then yung kanyang bayan ay Conner. Tapos yung kanyang probinsya ay Apayao. Nung nagsasagawa po kami ng ordination at lahat po kami ay sulsuling ang lugar aji kakabsat ng kompleto ti music ministry. Yeah, kompleto da. Talagang ready kasi nga kapitan po yung pastor. Pwede niyang sabihin, oh, may kayo di kapilya ha. Kapitan eh, di ba? Pero nung nandun po kami, oh, ito pala, meron din, ano. Malaking church po yan, pero hindi pa po nagawa. Ang sabi nung iba, pag present po sila lahat, sila'y 100 na mahigit. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tingnan nyo, oh, kumpleto sila, oh. Di ba? At nung nagsasagawa po kami ng ordination, talagang ako po'y napuspos. At bigla kang nasambit yung, hindi ko man ang plinano, sabi ko, madayaw ka, Apo! Madayaw ka, Apo! Yung madayaw ka, Apo, kasla madaydayaw ka, Apo mo ilang kanyate, dayjay. Biglang nilukuban ako ng Espiritu ng Panginoon at nasabi ko, bakit ko nasabi yon? Usually, pag pumupunta ako sa mga churches, mga mission po, nasasambit ko po yung mga language nila. Even in Japan, pag nandun ako, yung mga pagpapraise, mga kunti-kunti lang naman dahil di naman natin inaral. It's a revelation for me na kailangan kong puntahan itong mga lugar na to. Amen? Kailangan mong mag-adapt kahit ang mga kultura, mga lengguwahe, mga tribo, at sobrang blessed. Yan po yung isa sa mga napakagandang picture na nangyari po kahapon. Ano po? Doon sa Apayao. Pangalawang church po yan ng GLGM sa Apayao. Palakpakan natin ang Panginoon. Within the span of how many years lang, months, pangalawang church ang binigay ng Lord sa atin. Napakaganda yung testimony nila. Sila po ay naghahanap ng partner. Mahirap nga naman. Parang tayo din. May mga partner din tayo abroad. May mga partner din local. Kasi ang hirap din na mag-evangelize. Ayan po. Yan, napakadami din nila. Ano? At sila'y naghanap according to the pastors. Biglang nag-graduate po yung mga heads nila. Yung tatay, yung anak. Tapos napakalayo ang kanilang main at nagpaalam po sila na maayos. At talagang sunod-sunod yung pag-graduate. Alam niyo po, ibig kong sabihin pag nag-graduate, sila po ay pumunta na sa piling ng Panginoon.
At sabi niya, napakalayo pastor, ang hirap sa amin yan. Napakalayo din yung lugar namin. Kailangan namin karamay, kailangan namin katuwang, kailangan may mga ka-fellowship kami. So, yun po, malinis na malinis. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At nung pumunta po kami doon ay ninais din namin tingnan sana po yung meron pa pong 3 mga churches na walang pastor. Nakita niyo po, 3 churches na walang pastor, isa po sa 2 po sa Rizal, Cagayan at isa po sa Kalinga. So parang hindi namin mapuntaan dahil basang-basa na po yung mga missionary natin at siyempre aglam minda po. Dangar ti taw-tawendan. Nagdadrive da nga nababasa. Nagulat din ho kami kasi ang lakas ng ulan doon. Akala namin makukulong na kami doon sa lugar na yun. Sabi nung kapitan, nung pastor, Pastor, umyang kay dito yan. Sabi ko, yan ho, hindi namin magagawa. Kasi ho, may service at saka kailangan ho na sana mapuntahan po namin yung mga iba't ibang mga churches pa na pinabibisita sa amin ng Panginoon. Hallelujah. So, napakaganda at alam niyo po ba na provided lahat? Provided lahat. Pag pumunta ka doon, may sasakyan na, kailangan mo lang iwan yung sasakyan. Yung ini-imagine namin na kailangan namin tumawid sa ilog ay hindi ho nangyari. Pero nagbalong kami lupot in case, mga sundalo na ho kami, kailangan pag nabasa kami, ayan, may provided na at yan po ay service ng barangay. Hallelujah! Tapos yung isa, yun po yung pag-aari po ng ating mahal na pastor. Ang pangalan po niya ay Pastor Primo Takpi. Takpi, ayan. At saka si Pastora Mayla, sila po yung mag-asawa. At galing talaga, ganda ng testimony nila. Dito nga pastor, kit indurundang agpastor. Sa pinanawan. Tapos nag-Bible school din sila sa Tarlac. Maraming ganda po ng kwento nila at very interesting po yung kanilang testimony at napilitan pang mag-asawa. Para lang may kapartner doon sa ministry. At nakita nila yung blueprint ng kanilang calling ay ang ganda. At welcome na welcome po kayo doon. Amen? Gusto niyo pong sumama doon? Mahina. Okay. Hindi pa tayo ready. Hindi pa tayo ready. Ngayon po ay nakita po natin, even in the Bible, it pictures us na meron pong blueprint, meron pong dinesign ng Panginoon na mula doon sa angkan ni Abraham, tinuro niya at kinumisyon niya si Abraham hanggang sa pagkatapos po ng Biblia doon sa Revelation, natapos po yung komisyon na yon at nakita niya na ang daming nakinig, ang daming nag-response. Kaya nga po, pag pumupunta tayo sa isang lugar, sabi ni Sister Angie, sabi niya, Pastor, ako'y naniniwala na yung bintar, meron magre-response doon. Amen? Meron mga, pag manawagan ko doon, ishare mo yung gospel, alam ko, meron. Kailangan lang humakbang ka at kailangan puntahan mo yung mga taong yon. Yung mga kaibigan mo, kailangan lang buksan mo yung bibig mo. Sabihin mo sa kanila, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Niligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Binigyan niya tayo ng buhay. At gawin natin yung plano ng Panginoon sa ating buhay. Shall we say amen? Okay. The heart of the commission, redemption for all. So, kailangan isagawa natin yan. Tutubusin yung mga tao sa pamamagitan natin. Ihahayag natin ang magandang balita ng kaligtasan, yung ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, mga kailaw. Pangalawa, tignan natin. After the redemption, lahat, tignan natin, minsan naaalangan tayo, minsan wala tayong lakas na magsabi sa kanila. Unang-una, nahihiya tayo. Sa mga kaibigan natin, tatapatin ko kayo, ganun naman talaga, di po ba? And even in our family, nagrigat ka tanga irugi. Di po ba? Uri, kararag ka lang, di panganan. Sabihin mo sa kanila, oh guys, parang naman to, parang content creator. Kapamilya, pwede bang bago tayo kumain, manalangin muna tayo, titingnan ka ng yan, di ba? Mula ulo hanggang paa. Anong nangyayari itong kapamilya natin,
Bakit biglang kumambyo? So, dun pa lang yung pagpe-pray na ganyan. Pero alam niyo po, ito, makinig ho tayo. Sabi ng Panginoon, number 2, the authority behind the mission is given. Amen? Is given by our Lord Jesus Christ. Kailangan lang buksan lang ng ating bibig. Kailangan magiging matatag at magiging matibay o matapang, boldness, yung pagsishare natin. Pero alalahanin natin na pagsishare natin is, huwag natin kalimutan yon, yung unang mandato sa atin, with love. Amen? Huwag yung i-condemn natin na tayo matalino, sila ay hindi, yung mga ganon. Kailangan maramdaman nila na meron yung pag-ibig na tinanggap natin sa Panginoon. So, pag nag-aalangan tayo, isipin lang natin, let's claim the Word of God, all authority in heaven. Grabe yung authority na binigay sa atin. Limited or unlimited. Di po ba? Hindi tayo nabakuran. Kaya nga minsan sa mga missionary talaga, hindi sila natatakot. Lalo na yung mga puspos at lalo na yung mga missionary na pumupunta. Napapansin nyo ba may mga missionary na pumupunta sa ibang bansa na kahit ang parusa ay puputulan sila ng leeg dahil alam nila na may authority sa kanilang kamay. At yung kapangyarihan na yon ay galing sa Panginoong Hesus. Di po ba? Nakita natin yung merong viral dyan sa social media. Pumunta sa Pakistan. Alam nyo naman ang Pakistan, talagang war-torn po yon. Afghanistan pa nga yata yun, hindi Pakistan. Nagpipreach siya, naka AK-47 sila. Imagine nyo ba yun? Ang dami niyang bantay. Naka AK-47 yung mga bodyguard niya. Sabi niya, alam niyo ba kung bakit ako pumunta dito? Sabi niya, dahil mahal na mahal kayo ng Panginoon, naka AK-47 yung mga bodyguard. Grabe, ano po. Meron din po akong nadaluhan na crusade. Ang gaganda ng mga baril, ang lalaking tao. Yung mga baril nila nandito sa loob, hindi halata. Para lang ipahayag, salita ng Panginoon. Iba po kasi yung sitwasyon nila doon. So hindi naman natin sila madja-judge. Sabihin natin, bakit ganun, pastor? Bakit wala bang kapangyarihan? Iba nga yung sitwasyon nila. Iba yung sa atin. Amen? Yung sa atin, kahit wala kang baril dito, napakaganda. Di ba? Yung persecution po dito, ano lang, sasabihin lang, ano yan, bakit ka, mga ganun lang. Doon po talagang babarilin ka, papatayin ka doon. Tayo pa po ay hindi ho nakaranas ng ganun, napakabuti ng Panginoon. Amen? Ang kalaban mo lang dyan, yung mga mission natin sa GLGM, the vertigo, mga mabalin ijay, hanging bridge. Ito mga kasama namin, may kabulatawan din. Pandakit di gunggugunin yung hanging bridge. Alam na yata na may vertigo yung mga kasama nila. Di ba? Siyempre kakabahan ka rin, mataas din yon. Dadaan ka lang sa hanging bridge, may konting rough road lang. Sabi namin, galing din kami sa ganito, di po ba? At nung mga nagsisimula kami, ayan, ang Villanueva family, pinagagamit yung mga resources nila mula dito hanggang sa Dolores. Paulit-ulit namin sinasabi yon na every time na may gagawin tayo, the Lord provides. Hallelujah. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Mga gasolina natin, mga diesel natin, the Lord provides, Yung mga iba pa nga, may mga chichirya pa na kinakain. Ganda ng mga nila, di ba? Paglabas nila sa 7-Eleven, kanya-kanyang may mga pagkain, Ganda mag-mission ngayon. Amen. Sana mainggit ho kayo at ma-encourage din. Di po ba? Ang sarap po mag-mission, Yan ang rason kung bakit tayo minsan binigyan ng mga sasakyan. Pupuntahan natin yung mga friends natin, pupuntahan natin yung mga mahal natin sa buhay. Yung paglilid pa lang ng prayer, napakaganda na po yun na umpisa ng pagmimisyon. Pag hindi pa natin kaya mag-share ng Word of God, yung pagpe-pray, lahat dapat naman ng palataya ay dapat marunong mag-pray. Amen? Dapat marunong magbahagi sa mga prayer. Magdi-declare ka doon ng goodness ng Panginoon, the love of God. Sasabihin mo sa kanila, Lord, salamat sa lugar na to. Salamat sa pamilya ko na to, Panginoon. Mahal na mahal mo po sila. Ang ganda po makarinig ng ganon. Kailangan i-declare po natin yon. Kasi po, ang tao napapagod. Nagrigat, timang mangigmulat takit. Lalo na sa social media. Mga naririnig natin, maririndi ho tayo dyan.
Puro uyaw, puro discrimination, puro pag-aaway, di po ba? Pag pinarinig natin yon, mahal na mahal tayo ng Panginoon, mag-i-stop yan, mag-iisip yan, di po ba? At dahil sinasabi natin yon, nandoon yung kapangyarihan ng Panginoon. Ulitin mo natin, all authority in heaven. Amen. Dapat pag magmahagi ka, iisipin mo yon. Nasa akin ang kapangyarihan ng Panginoon. Diba? On earth, sabi niya, has been given to me. Wala nang ibang pangalan, kundi ang Panginoon lang. And Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and in earth. Ang sarap, ano? Alam mo yung kampante ka na pag maganda at hindi maganda, ito po maganda at hindi maganda yung response, yung taon yon na ibahagi mo yung salita ng Panginoon. Kahit uri agsasawa at ipatalikod, ng patsin mo ni Pastor Errol, nakastoy mo ti pamilya nata, bayam lang. Pero there's something happen. At da iti mapasamak nga na isang sangayan. Hindi niya alam na unti-unti, at the back of his or her mind, sasabihin niya, gusto aja bagbagana. Hallelujah! Kasi lahat ng tao po ay may vacuum sa kanyang puso. Naghahanap yan sa kanyang sitwasyon. Merong isang hinahanap ang isang tao na nakakapuno. Ang sabi nga ng isang kanta, only Jesus can satisfy our soul. Hindi ho mapupunuan yun ng pera, hindi ho mapupunuan yun ng sanikwa, hindi ho mapupunuan yun ng maraming kaibigan, kundi yun ay, ang nakakapuno lang ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pangatlo, number 3. Ayan, medyo mag-strategize na tayo. Sino po bang nag-iisip na nga, maminsan mapanakto mo sumurot. Amen. Ikaw na yon. Pag nag-iisip ka, hallelujah, minsan mapanakto man, mayat sa datay bagbagan ni Pastor may encourage nak, mapanpanunot mo, ay win, misyonik man ni Kastoy, misyonik man ni Kasjay, diba? Ikaw na yan, hallelujah, nag-uumpisa na. Okay, so the strategy of the mission is discipleship. Kailangan mo talagang laliman ang kaalaman mo sa Biblia. Laliman ang kaalaman mo doon sa pagmamahal ng ating Panginoon. Kasi hindi mo talaga maintindihan. Kung pupunta ka doon at hindi mo naiintindihan ang iyong ginagawa, parang mahirap po mga kailaw. Kaya nga po, yung Matthew 28:20 sabi niya, teaching them to obey. Kailangan may pagsunod muna. Kailangan yung mga teaching ay kailangan makuha mo, mag-grasp mo, maintindihan mo na mahal ka ng Panginoon. Hindi ko kailangan na matapos ka. Hindi mo kailangan na kailangan gawin ko pa to, Panginoon. Basta meron kang pagmamahal sa mga kaluluwa sa Panginoon, sumurot kan kabsat. Ibagamanta ka abay mo, sumurot kan kabsat. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. The church is not called to make fans of Jesus. Not followers. Tignan nyo to But, kailangan maging isang disipulo ka. Nakukuha nyo po? Hindi kailangan lang na mababaw po yun pag sinasabi natin, I will follow. Mahal ko ng Panginoon, mahal na mahal ko ang Panginoon, tinataas pa natin ang ating kamay. We love you, Lord. We love you, Jesus. Kailangan mag-undergo ka talaga ng discipleship. Kailangan, yun po ay talagang gagawin mo, magdidesisyon ka talaga na susunod ka sa mga teaching ng Panginoon, di po ba? Teaching them to obey all that I have commanded you. Kailangan maiintindihan mo talaga. Bakit nauulanan ka? Bakit ang layo-layo? Pero sa totoo lang, ang sarap po ng mga ulam namin kahapon. Grabe. Sobrang sarap. Talagang nagganda yung mga tao doon. Kasi tinanong ko rin noon Sabi ko, Pastor, pero pasagid ko lang ajay.
Magbalon kami kade, kung kunak lang apo. Alam ko din na may handa eh. Niloloko ko po yung pinaka-coordinator doon, si Pastor Jan. At hindi rin kami nakapagtiis na hindi namin sila invite sa September 13, 14 sa ating anniversary. Oh, palakpakan natin ang Panginoon dyan. Sabi, ano? Kaya pala tayo nagdi-disciple, no? Kaya tayo natuturuan para magpalawak at ibibigay natin po at isi-share natin yung salita ng Panginoon. True discipleship goes beyond preaching and altar calls. It requires walking with people. Di ba? Minsan, no, napupuspos tayo, nagpipreach tayo, pero kailangan lumalim. Alam niyo po, pag may sinabi ng mga leaders sa atin na, oh, Kailaw, ikaw ang mag-closing at opening prayer. Oh, ang sarap nun. Yan yun po yung umpisa ng discipleship. Oh, Kailaw, ikaw nga magbasa. O pag nakitang may tugtugan, oh, Kailaw, pwede ka mang mag-back up. Ganitong magagawin mo yan, ha? Oh, ganitong gawin natin. Discipleship po yun. Ano po? At intentional po. Teaching truth and modeling obedience. Discipleship is life on life. Not just pulpit to crowd. Ano pong ibig sabihin? Yung, alam mo yung intentional? Meron pong dalawang sumama po na youth doon sa mission natin sa Bicol. Alam niyo pong ginawa nila doon? Tinipon yung mga youth doon sa Bicol. Nag-share sila. Tinitignan ko sila eh. Nag-share sila ng gospel doon. Yung mga youth talagang maano rin sila sa mission. Kahapon, doon na naman sa Apayao, nung nag-uusap-usap na kami, yung si Lara naman, pinuntahan niya yung kumanta. Sabi niya, ate, tawagin mo yung mga youth. Yung nag-usap-usap sila. Siyempre, youth yan, ang unang gagawin niyan ay selfie. Di ba? And then after that, nag-share sila. Nagbigay sila ng encouragement sa mga kabataan. Alam nila yung ginagawa nila. Tapos sabi nila, ang ganda ng tugtugan nyo dito. Pero yung mga tumutugtog, yung mga ano yun, mga ano na rin, ano, junior citizen ba yun? 50-han na rin. Pero yung mga kumakanta, sabi niya, ang isang problema niya is, Pastor, bakit kaya? Come and go. Yung mga music ministry, sabi sa akin, ganyan talaga, ganyan din kami. Yung kausap ko po ay inampon ng Bethesda. Karamihan po doon, sila po yung nagtatrabaho, sila po yung nakapagtapos na inampon ng mga missionary. Natandaan nyo ba, nung tayo po yung nag-uumpisa, dinalaw din tayo ng Bethesda dito, nag-medical mission din ho sila, may mga doktor na kasama. At yung kausap namin, yung pinaka-director doon, sabi niya, nag-work po ako sa LGU at nasa PIO po ako. Ako ang nag-feed ng mga information doon sa mayor namin. Ito po niya yung mga, sabi ko maganda to magandang patatagin, ano po, at i-share yung mas malalim pa, nag-elevate pa yung paglilingkod nila sa Panginoon. And good news din sa atin na meron tayong dalawa. Ano po, may dalawa po tayo na natanggap, nagkaroon ng invitation sa Apayao na ka-ordain na pastors, yung anak po ni Pastor Jan, si Pastor Kenneth, kasama ang kanyang asawa. Sana po ipanalangin natin, isama natin sa Kailaw prayer natin na mabigyan sila ng visa para makapag-train sila doon po sa South Korea sa darating na October. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kailangan mag-elevate tayo. At yung mga nakikita natin na may gusto, may puso na magmisyon, yun po ay 12 days. Talagang intensive po yung training nila. Mula umaga hanggang hapon, tapos kakain, tapos hanggang alas 10 ng gabi ulit. Talagang training. Sabi ko nga sa nila, maganda kayo. Dahil napakaganda yung training niyo doon. And then, after that,
Parang kung sa amin mga educator may CPD units na tinatawag, pag nag-renew kami ng license, sila naman, carried naman yun. Yun ay iniipon nila yung certificate nila. Pag nakatatlong beses na kayong pumunta doon, para na kayong nag-graduate sa prestigiyoso na Bible School. Palakpakan natin ng Panginoon yun. Di po ba? Ang ganda. So, intentional. Yung discipleship na yan talagang sasadyain mo para mag-equip ka. No? Sa atin naman napakasimple lang, sumama ka lang sa mga LG muna, mag-umpisa ka doon, sumama ka sa mga music ministry, sa media. Di po ba? Napapansin nyo ba ang ganda-ganda ng backdrop natin? Palakpakan naman natin ng Panginoon. Akala ko nasa TV5 ako kanina. Sabi ko nasa TV5 ako, Panginoon na. Ganda ng backdrop ah. Napakaganda at napakaayos, no? Parang ang gwapo-gwapo mo naman pag tumayo ko dito, ano? Parang hindi ka naman ninenervyos na kumakanta, tumutugtog, nagsasalita, nagte-testify, di po ba? So nakaka-boost, no? Ang ganda po ng ginagawa ng Panginoon sa ministry ng Panginoon dito po sa ating lugar. Okay. So, pang-apat, mag-strategize na po tayo. Pang-apat, so after na nag-soak na po tayo sa discipleship, okay na tayo. Minsan naalala ko po ito, sabi ko sa aking anak, kasi hindi ko mapilit mag-pray minsan. Yung binata ko na isa, sabi ko, do you want to go to mission? Sabi ko, yes, kung nanapay lang mo, didamdam mo. The giant, pinagkararag ko nga eh. Kasi tinitingnan ko rin niya, parang training niya, si Aisan. Nag-pray din doon. Ay, naku, tuwang-tuwa po ako. Nag-pray doon sa kainan. Nung punta namin sa Apayao. At sobrang saya at galak ang aking naramdaman. Sabi ko, kahit itong anak ko na to, pwede palang maging misyonaryo. Na kaya niyang manalangin sa ibang lugar, ibang tribo, ibang pagkain, ibang lahi. Di po ba? So how much more tayo, equip na tayo. Pwede na ho tayong sumama sa mga misyon. Saan ba yung scope natin? The scope of the mission is we need to go everywhere. Di ko nakgarod kanya ito tayo. No, hantay pa nga nakakondisyon, nga nakasagana, nga sumurot ijay Quezon, ijay Apayao, ijay Vizcaya, ijay Binarsang, ijay Bintar. Doon muna sa pamilya natin. Agsursuro tayo, kakabsat. Tunukan, dagiti gagayim tayo. Lalo na yung mga kaibigan natin kasi ayaw natin silang mapahamak. Amen? Lalo na yung pamilya natin. Bagamat may sinasabi sa Biblia na, believe in the Lord Jesus Christ, sa Acts 16:31, you and your household will be saved. Ikaw pa rin ang accountable na mag-share sa kanila. Alam nyo kapamilya, ang bait ng Panginoon. God is so good to us. He died on the cross for our sins. And after 3 days, He rose again. Wala hong nakakagawa na ganyan. Kahit yung mga super yaman na mga emir sa Dubai, kahit yung mga hari, hindi nila magawa yan. Kahit yung mga mayayaman, nagpapa-stem cell sa Europe, nagpapadagdag ng kanilang buhay, hindi pa rin nila magagawa yun yung mamatay ka, tapos mabuhay ka ulit. Isa lang nakakagawa nun. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Praise God. Wala pong tinatawag na boundary, mga kailaw. Yung scope po ng mission natin, mabalin nga dagiti anak tayo. Oh, mag-pray ka nga. Unahin natin sila, missionin natin. O ikaw naman mag-pray. Diba? Pag nag-ready na tayo, yun sa loob ng 4 wheels, ginagawa ho namin yan. Pero don't expect din na mag-grow sila kaagad. Iba din ang mga calling ng mga anak natin, especially leaders. Kaya minsan wag nyo kaming i-judge na mga preachers dahil tinawag kami, iba din yung calling ng mga anak po namin. May mga special calling sila pero hindi namin sila kaagad-agad na madala. But it's our duty to share. Unahin natin yung mga pamilya natin. Palapakan nga natin ng Panginoon. Sino ba sa inyo yung sinasabi natin, anak, mag-pray ka. Ikaw nga mag-pray. Diba?
Kasi yung scope ng mission, doon muna sa loob ng tahanan. At pagkatapos noon, pag ready na tayo, sa kapitbahay natin, sa mga kaibigan natin. And then, dun sa baryo, papapasama na rin ng life group, yung LG natin. Pasama na natin. Maganda palang ano yun, pag every Saturday, makisali nga rin ako doon sa music ministry. Magpa-coach nga ako ng ganyan. Go means we can stay where we are, spiritually or physically. Kasi ang sabi nga ni Jesus, go. It's an action word. Hallelujah. Kunam no kakit, go. Sige, mapangkan kunam garod. Mabalin. Go, kunam makit umaddang ka, mapangka. No saan nagsao ka. Pag sinabi ng Panginoon, go. It's an action word. Okay. Meron pong tinatawag na movement. No? Naalala ko po yung kanta po ni Steve Green yata yun, yung mission. Across the street and across the world, sabi niya. The mission, yung heartbeat po ni God is yung mission. Yun yung yung nasa loob ng, yung tibok ng puso ng ating Panginoon, yung puntahan mo, awisem, dagita classmate mo, iyapan mo isuda, ijay paanan ni Apo. Ipaawat mo kanyada nga ni Apo na imbag, ni Apo na tay, isunaga po kanya tayo. Hallelujah. The church is a sending agency. Hallelujah. Ang church pala is sending agency siya. Siya ang nagsasabi na, Pastor Errol, punta ka doon. Leaders, sasama kayo kay Pastor Errol. It's a sending agency. Hindi pa lang na pwedeng, hindi kayo lata okay kayo dito yan. Hindi pala ganon. Sinisend pala talaga yan. Ano man yung kalagayan natin sa buhay, lalo-lalo na dumadami po ang kailaw. Hindi po ba tayo masaya doon? Dumadami po, palakpakan natin ang Panginoon. Siyempre pag dumadami ang mga disipulo, mas marami rin po yung mga humahayo. Nakikita ko po yung magiging problema po dito na ako po yung frontliners, pero darating ang panahon na hindi na lang ho ako. Maaring yung mga leaders, kaya na nilang mag-solo din. Halimbawa, yung isang linggo na yon, dahil sa dami na natin, kailangan pong maiwan, kailangan may pumunta sa Biskaya, kailangan may pumunta sa Aurora, sa Rojas, sa Apayao pa lang, di ba? 3 na yon yung church doon, pati yung Kalinga, isama natin doon. Paano ko magagawa yon kung sabay-sabay? Di po ba? So kailangan na maraming mga disciples na matrain, mga talagang matatag na disipulo, mga kailaw, at pupunta sa mga tao. Let's take a look at this. Sabi niya, go therefore and make disciples of all the nations. Literal pa nga yan sa atin eh. May Japan tayo. Di po ba? May mga nag-aantay pa di dyan. Yung mga kapatid natin sa Malaysia, nandyan si mga taga Dolores, oh. Ang dami nilang mga relatives sa Malaysia. Palakpakan nga natin mga Panginoon dyan. Di po ba? Hindi pala Malaysia yun, New Zealand. New Zealand pala. Sorry. Di ba? Dami na nila. Yung mga dating nakaupo dyan nakasama natin, nandun na sila sa New Zealand. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ang anak ni brother, mga anak po nung kapatid natin dalawa na nandito ngayon. Nandun po sila. So anong pang gagawin natin? Kailangan may mga tinatawag na tent maker na mga disciples. Yung mga tent maker na yon, yun ay dinadala sa ibang bansa. Itong mga taong ito, sila yung mga nakatapos. Sila yung mga nagtapos ng TESDA, sila yung mga nagtapos ng education, sila yung mga doktor,
sila yung mga nurses, sila yung mga karpintero, kasi yan ang mga in demand sa abroad. Sila yung mga electrician, sila yung mga mason, gumagawa ng bahay. Naalala ko po nung nasa Japan ako, Pastor, gusto mo bang magmason? Nung una, nag-oo ako eh. Pero nung pangalawa, naghindi na. Kasi nga, wala naman akong working visa. Sabi ko, pag mahuli ako dito, hindi na ako makabalik. Sayang yung multiple visa. Kasi outside po yun eh. Alam niyo po, pag nagkarpintero kayo doon, tinitignan ko, ang dali naman eh. Pero naisip kong ganyan, anong gagawin? Magmamason ka, Pastor. Tapos, bakit? Alam mo ba, Pastor, lahat ng mga naalamanong idi Domingo, puro mason dagya eh. Mag-leader ti church. Sabi ko, sige, ilista nyo ako. Nung ano na, naku, naalala ko, Maday. Di kaya. Unang-una, baka mahuli. Sa labas po kasi naka-expose. Nakikita ko marami din mga pulis na umiikot. Kahit sa mga paggawaan, mga gumagawa ng bahay, nakikita ko na may mga pumupunta na mga pulis. Ano pong gagawin po nila? Pupunta sila sa isang bansa, magtatrabaho po sila doon. At the same time, sila po ay magpa-fellowship. Pag gabi, pwede silang mag-life group, mga kailaw. Amen! Tapos pag wala pang makakakaya doon, meron pong isang missionary na pupunta sa kanila. Okay. Napakaganda pong maging missionary ngayon kasi may kasama ng pasyal. Hallelujah! Noon, ang pangit, pag sinabi mo missionary, ang hirap-hirap, walang pera, di po ba? Tapos nandun lang nakapaa. Ngayon, hindi na, naka-aeroplano na. Tapos yung mga, sabi po sa akin, alam mo, Pastor, pag na-aprobahan yung visa mo, sabi sa akin, nada ka di Amerika, dumamang ka di Canada, amen? Isusiguro tanda ni Brother Hexel. Makipangan, di balayda. Amen! Alam niyo po yung naghahanda ka pa lang, nai-encourage ka na kahit di ka pa nakapasa. alam niyo po yung ganon? Samantalang pag iba yon, naku, iniisip na lang niya, hindi ka nakapasa. Wala, ganito, ganyan. Negative na kaagad. Alam mo, hindi ka nakapasa. Parang nakapasa na akong sabi sa akin. Alam mo, pamangkin ko po yun, sabi niya. Alam mo, Uncle, bagong-bago yung ko. Bagong-bago yung sasakyan ko. Sabi niya, gusto mo i-drive kita? Kita niyo po yun? I-drive kita, dadalhin ka doon sa saan gusto mong view. Sa Canada. Sabi niya sa akin, alam mo, hindi pa ako nakapasa. Na-encourage na ako sa iyo. Parang iniisip ko pa lang na ganon. Actually, si Brother Excel din sabi sa akin, punta ka, Pastor, sa amin. Punta ka. Hindi niya nasabi, intagban ni It. Yun ang libangan nila doon ni Temtem. Nakita niyo po yung nai-inspire ka na, wala ka pa sa sitwasyon. Ilan ba sa inyo yung ganon? Yung nai-inspire ka, wala ka pa sa sitwasyon. Mag-amen nga tayo lahat. Dapat ganun tayo, mga kailaw. Dapat ganun tayo. Doon pa lang, na hindi ka pa nakarating doon, ay masayang-masaya ka na. Nai-inspire ka na. Ganun po yung buhay ng Kristiyano po. Yung nandun ka pa, dito ka pa lang, yung lumalakad ka pa lang, nai-inspire ka na, napapangiti ka na lang na mag-isa. O kaya sabi ng mga daging masabat mo, anya kukuin na nga taata. Apay nga nakaisip ka, umakatungtong na. Medyo doon sa tama na. Pero hindi o ganun. Talagang, pag nasa iyo ng Panginoon, pag may mga plano ka sa buhay, along the way, hindi o kasi pwedeng ganito po. Yung go na yan, pag pupunta ka doon, doon ka pa mag-i-enjoy. Dapat hindi o ganun. Dapat nagpaplano ka pa lang, nag-i-enjoy ka na. No? Kaya ipanalangin niyo po ako at mag-i-interview na sa Wednesday. Pero bumabalik yung nervyos ko. Sabi ko, bakit ganito yung nararamdaman ko? Tapos nakita ko yung gamot ko, bakit 5 na itong gamot ko?
Ngayon pa ako lalabas, bakit ganito yung pakiramdam ko? Siyempre, hindi naman lahat okay. Ilan na ba sa inyo yung nagplano na okay na kaagad? Hindi ho ganun. Pero nararamdaman ko pa rin yung saya, yung galap sa puso ko na tumawag po yung asawa po ng bishop. Malaking church po dyan sa Santiago. Yung mga nagko-coach din ho sa akin na hindi ko naman masyadong ka-close. Pero pag nung nagka ano na, medyo idinamuti itong galmaysan, nagko-coach na rin sila sa akin. At hindi pa ako na-i-interview, sabi niya, Pastor, kiniklaim na namin na makapasa ka dyan. Di ba ang saya nun? Hallelujah. Alam mo yung ang daming nananalangin? Go, therefore, and make disciples of all the nations. It's an action word. Meron pong pagkilos na nangyayari. Hindi rin kasi maganda yung go, sikat yung mapandya apayaw. Di ba? Lalo na po ako, siyempre, pastor ako dito, pero alam ko pagdating ng panahon, mag-uunahan kayo sa misyon. Awan nag-amen, no? Awan nag-amen. Alam niyo po, ang nagkukomisyon ay hindi o si Pastor Errol. Ang nagkukomisyon ay ang ating Panginoon. And beyond, yung naiisip ko po ngayon, na lahat kumikilos, hindi na lang iisa, dadalawa, tatatlo. Ang pagkilos po ng Panginoon ay nag-uumpisa sa atin. Kung may disciple na po tayo, disciples, marami, hindi na ho tayo nahihirapan. Kahapon po, hindi po kami hirap, kahit malakas ang ulan. 2 sasakyan, medyo na ano lang kami doon sa kasama, 3 pala, doon sa kasama natin sa Quezon, kasi yung sasakyan nila, di ba para improvise, sabi namin, need niyan ng cover. Kasi pag tag-ulan pala, hindi namin na-anticipate yon, walang balawbaw. Lugan na kakabsat tayo Quezon. So napakalakas yung makina, Mazda na 4x4, pero walang balawbaw. Sabi namin, kailangan pala, sabihin natin kay Brother Willie na lagyan niya kasi MacGyver itong brother natin. Alam niya yung kanyang ginagawa. Kasi naman pagpunta po namin doon, wala naman kami nakikita kasi na palatandaan na uulan, mga kailaw. Nung nandun po kami, kumakain kaming ganyan, bigla pong umulan. Actually, hindi ko nahalata yung pag-ulan dahil masarap po yung ulam. Agtudumot tayo. Nagpipigsama nga to doon. Naisip ko, sabi ko, walang cover yung isang sasakyan namin na. Pero nakita mo pa rin sa kanila, sabi niya. Sabi pa sa amin, atidog dati, pastor, nga pa nagdigos. Biro mo, positive pa sila. No? Doon to pa lang sa pagtawid namin, nung tinawag na sa loob, sabi ng mga nandoon, pastor, mas ma-enjoy namin sa labas. Amumi atidog datoy. Duwa, kit kagudwa nga oras. Winudwa nga oras. May sakit gudwa siguro, kanyada. Nga pa nagdigos, takeson dagamin kakabsat. Kaya nga po, kailangan natin gumalaw. Kailangan ho natin magiging disipulo ng Panginoon. Unang hakbang, umpisahan natin sa ating pamilya, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan. Kasama-sama tayo. Ang OJT po ay hindi ho theory lang. Kailangan mag-aktual po tayo. Kung pinupuntuhan natin yung mga pasyal natin sa mga summer, sa mga Christmas, why not magpondo din tayo ng misyon sa atin? Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Alam ko, hindi lang ako ang nakikiramdam dyan.
lalo na po sa may mga sasakyan. Di ba? Gustong-gusto natin, kasama natin yung pamilya natin. Gustong-gusto natin pumunta sa mga magagandang beaches, umakyat sa Baguio, pumunta sa Tagaytay, bibisitahin yung Boracay, pero kailangan maglaan din tayo ng oras. Doon sa isang taon, pwedeng isa muna. Hallelujah! Pwedeng isa muna. Punduhan natin. Gusto kong sumama. Gusto kong maramdaman yung saya na ibahagi mo ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Isa sa mga pinakamagandang point number 5. Last na po ito. Point number 5. Isa sa mga sinambit ng Panginoon dito, kung nakita po ninyo dyan, is, basahin nga natin dito sa baba, 1, 2, 3, and ganda, no? Pag sumasama tayo sa misyon, meron na tayong assurance na sasamahan tayo ng Panginoon. We never sent alone. Hallelujah. Hindi tayo inuutusan na tayo lang. Ever since po ang GLGM, grupo po yan na humahayo. Nandyan sina Sister Janice, Brother Walden, Brother Gane, Sister Lita. Sabi ni Brother Martin, tignan niyo po si Brother Martin. Sabi niya, Pastor, alam mo, pag magawa yung sasakyan namin, sasama kami sa misyon. Amen! Sobrang hirap po yung naranasan nila. Dahil alam nyo naman yung nangyari sa kanila. Pero kasundo sila sa Panginoon na nung nangyari po yun ay gamitin nila yung buhay nila sa Panginoon. Nakikita ko sa kanila, lalo na si Brother Martin. Parang siya yung nagko-command kahapon. Parang siya po yung floor director. Naalala ko po siya, dalawa sila ni Pastor Edgar noon. Dahil wala pong ganito na screen, ang sa kanila po ay MP3. Ano na ba yung MP3? Manila paper. Awang garod, kakabsata, dagiti kakabsata ijay, kahit agrugrugida, at saka hampay nga kasjay. No, ikumpara tayo dito, kahit hampay nga kasjay kasigasig po yung mga miyembro, siyempre, umong dapay lang. Tsaka kailangan talaga, bakit sila nakipartner sa atin ay kailangan din talaga nila yung partner. No napuspos na taon, jay mo ti pa nagtinag na jay Manila paper. Pati Manila paper, bumaba ti presensya ni Apo Diyos. Mapan mo, no kay Jayan, no, Pastor Edgar, kini ipigit dan tumanan. Alam mo yung mga simpleng mga bagay doon na nakakatawa. Na yung mga ginagawa natin dito. Siyempre, wala nang dito. Di po ba? Ang ginagawa na lang natin is yung comfortability. Umupo na lang tayo, may magandang tugtugan, pero doon talaga walang ganun. May electric pan man, may kasama pang paypay. Nagulat ako nung pag-upo kong ganyan, inabutan ako ng paypay. Sabi ko, bakit kaya? Sabi ko, nakita ko sa loob, kaya pala. Diba? Hindi pala paypay ang unang inabot sa akin, kape. Tsaka, dikit. Pastor, merienda muna kayo. 11 o'clock na po yun. Ibig sabihin, mahaba-haba to. Siguro matapos to, 1:00, sabi ko. Dinamihan ko po yung malagkit. Kasi hindi ho nakatingin ang aking asawa. Alam mo yung mga experience na ganun po sa mga misyon, yung magkakape kayo, pinapipili kayo. Ito, Pastor, organic, walang asukal. Dito naman sa kabila, may asukal ho ito. Naman naka-ready na yon. Sa mga matataas na lugar, ganun pala sila, no? Na very, alam mo yun, na generous
sa pagkain, makikita mo talaga na plinano na yun ng Panginoon. Amen? Dahil pag pumunta tayo dito ay meron tayong kasama. Pagkasama mo ang Panginoon, pagkasama mo si Jesus Christ, di po ba? Pagkasama nga natin yung mayor, yung kapitan, natin. Secured na secured. How much more ang Espiritu ng Panginoon? Yung presensya ng Panginoon, yung kagalakan ng Panginoon. Nung pumupunta lahat yung mga youth, at sinasabi mo sa kanila na, ang ganda-ganda ng tugtugan nyo dito. Punta kayo sa anniversary natin. Iso nga si kayong malalakay, agko-contribution kayo, igatang tayo ti baboy. Delikado tayo kakabsat. Delikado tayo. Ado, ti pakanan tayo apo, ito anniversary tayo. Mula sa Bicol, agsisinabat na apo, Bicol, Biskaya, Aurora, Rojas, manipumot dito, ito'y Binarasang, agpakastoy da, dito mo't East, Bintar, itamot, Mianan, diyan naman sa North, Quezon. Baka pagdating ng araw, makukuha na natin yung 2-3 church. O Quezon, Rizal, 2, Rizal Cagayan, tapos yung Kalinga, 1, and then, ilan na? 3. Yung Malama, 1 pa, tapos yung Talifugo, 5. Galing sa ano yun? At Dapay Barbaro, Ilocos. Barbaro ajay. Ni apay sumsumgarak, Sister Janice. Apay nga biglang nga imbagam da ita. Praise God. May Ilocos pa pala. Hallelujah! Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hindi po ba tayo masaya? Nakasama natin ang Panginoon. Dito pa lang, nag-uumapaw na ang kagalakan sa aking puso. Na nagagawa natin ang kalooban ng Panginoon. Ang saya-saya. Sabi ko, yung Ilocos kunin natin. Kung ano yung kalooban ng Panginoon. Di ba? Dahil palagi si Brother Walden doon, mabibisi-bisita niya palagi. Yung Ilocos. Di ba? At pag pumunta tayo sa Ilocos, di ba yun ang mga bucket list niyo minsan? Sino ba yung mga gustong pupunta sa Ilocos? Taas ang kamay. Wow! Ang sarap mamasyal sa Ilocos. Di po ba? At kasama yan dahil mga tourist, missionary na tayo lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ito may lahat at tayo po ay manalangin. Panginoon, napakabuti mo sa amin. Binibigyan mo kami ng overview sa gawain na pinagkaloob mo sa amin. Napakabuti mo dahil nagagawa at ginagawa po namin ang iyong kalooban, especially sa Great Commission. Panginoon, may mga kapatid din po ako ngayon na nakikinig at nanunood sa kanilang mga tahanan. Alam ko po na sila po ay hinihipo mo ang kanilang puso, maging sa mga kapatid po namin na nandito. Meron pong silang puso, Panginoon, para sa misyon. Ngunit, ang kakulangan nila ay hindi ho sila nagiging disipulo. Lord, sa pag-isip po pa nila, Panginoon, kaya't daapo tagbalin nga disipulom. Bigyan mo sila ng kasigasigan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng puso na sumunod sa iyong kalooban. Bagamat sa una ay mahirap. Ngunit, Panginoon, sa mga susunod na panahon ay napakasayang magmisyon. Napakasarap magbahagi ng iyong salita. Nagpakasarap, Panginoon, magbahagi ng katatagan ng pag-asa na galing po sa inyong salita. Nakapakasarap, Panginoon, magbahagi ng iyong salita na yung mga tao ay nakikinig, sumusunod, at lumalakas. Apo iti dayti nga kanito bay apo nga danunem. Dagiti tattaom babaen kada kami. Tulungan na kami garod apo. Especially dagiti apo Dios nga anak mo nga nakatakder. Makitungtungtong kakada
kadakwada, Apo, nga ilaanan da ka, Apo, ti oras, ilaanan da ka, Apo, iti budget, ilaanan da ka, Apo, iti pigsa, kadwa dagiti pamilyada, nga mayat, nga sumurot, Apo, nga mangtumpal, da iti Great Commission nga ibagbagam. Nagyaman kami, iti tatapay lang, Apo, makita mi nga adun, Apo, ti agre-response, adun, Apo, iti mangayat, adun, o Dios, ti agplan-plano, adun, Apo, iti mayat, o Apo, nga mangibaga, nga nagimbag ka. Apo, agpasakop kami ken ka. Aramidin na kami nga naimbag nga disipulom. Aramidin na kami, Apo, nga nauneg, Apo, iti pamati. Aramidin na kami, o Dios, tapno ti kastanan, anay. Ken makita mi iti blueprint, wenno iti plano kada kami. Tungpalin mi, Apo, daytoy. Namin nagalisto, Apo, iti biyag. Amumi nga binulod mi laeng, Apo, daytoy. Rumbing laeng nga sumurot kami ken ka. Amin, si Kaapo, iti nagplano kada kami. Yaman kami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Isiman tayo man kakabsat, kita kaabay tayo. Ket ibagam, siyak to met isumurot into nog mission. Amen. Mamati aken, pacheck nga, adot kanya ti kakabsat, iti kayat na ti sumurot. Ngem, di ba? At dati mangipawil, ang adya asawa tayo, no, kiti, numamisan, nagiji trabaho tayo, nagiji pobrahin tayo. Ngem, mga laped iti panagsurot iti mission, mabalin tayo tumulong, di ba? Mabalin tayo mangted iti through mission funds. So, kung na nagarod dito ay Proverbs chapter 11 verses 24 to 25, kung na natin English, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly but comes to poverty. Basta iti Tagalog, kung na dito ay, may nagbibigay ng maluwag at dumadami ang kanyang tinatangkilik. At ang may nag-iimpok ng labis na karapatan at nangangailangan lamang. Ang taong may mabuting kalooban ay pagpapalain at ang nagpapalinis sa iba ay pagpapalain din naman. Amen. So, sabi rito, kapag labis-labis daw yung ating mga pag-iimpok or yung ating savings, di ba? For example, ako kasi sa bahay, tawag yan, nag-aalkansya ako, yung mga bagong 20, bagong 10 pesos, tsaka 5. Etong mga kasambahay ko naman, ay yung anak ko, tsaka tawag dito, yung asawa ko, pag may mga bagong pera yan, tinitrade nila, negosyante mga yan. Yung 20, pinapabayaran nila ng 100 pesos. So ako naman, hindi ko naman binabayaran na yun. Kumbaga, yung baga, ipon namin yon, savings namin, kahit pabarya-barya lang. Though, sabi nga ni BSP, kilala niyo si BSP? Bank of the Philippines, di ba? Si Bank of the Philippines na Bangko Sentral na kapag labis yung pag-iipon natin ng coins, di ba? Hindi siya nagsisirculate sa market, kaya tinatawag nilang hoarding, di ba? So may karampatang kaso yon. Kumbaga bawal yon, yung kung drum-drum na yung ipon mo na coins, bawal yon. So kailangan natin mas baling ibangko mo raw, di ba, para mag-circulate yung mga coins na yon. Pero sa atin, alam ko na hindi naman sa atin yon, yung nagsisave na napakarami, kumbaga labis-labis na yun. Sabi nga dyan, kasakiman daw kapag sobra-sobra na yung iniipon mo o yung sinisave mo kung saan hindi ka naman daw nagsishare. Amen po ba doon? Alam ko sa labas yun, wala sa atin, lahat tayo ay nagsishare, di ba? Amen? Amen. So, yun nga, instead na i-keep natin ng paulit-ulit or i-keep natin yung ating kayamanan or yung ating mga talents na hindi natin sinishare, why not i-share natin? Like for example, sa mga talents natin, di ba? Alam ko na
sa mga musician natin, sa mga singers natin, sinishare nila yung talent nila kaya nakakapagpausbong tayo ng mga talent natin or mga musicians natin. And even sa pag-share po natin ng ating ikapo, nandyan po yung Bank of GLGM, di ba? Nasaan po ba? Yun, hawak ni Sister Jonan. So, pag sinare po natin yung ating kayamanan, hindi po tayo ma-hoarding doon, di ba? Kumbaga, through sa ating kaban, napupunan po yung kakulangan, di ba? Nagkakaroon ng circulation yung ating ikapo through doon sa, yun nga sa topic natin about sa commission natin or sa mission or sa Great Commission. So, yung pera na yon na ipinagkakalob natin sa Panginoon, hindi naman directly napupunta sa Kanya yun kasi hindi naman talaga actually kailangan ng Panginoon ng pera kasi lahat ng nakikita natin, lahat ng nahawakan natin ay pag-aari ng ating Panginoon. So yung binibigay natin na ikapo natin, yun po ay yung nagagamit ng ating mga workers, mga leaders, mga pastor natin through missions and dito sa ating church. So tayo po tumayo at hawakan po natin ang ating mga ikapo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, once again, salamat Panginoon sa napakagandang araw na ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat Panginoon sa mga mensahe, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin. Nawa Panginoon, ang mga salita na ito ay patuloy na manatili sa aming mga puso at isipan, Panginoon. At ihanda mo rin, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa pagsama sa mga misyon, Panginoon, dahil alam po namin, Lord God, na ito yung purpose mo kung bakit narito kami sa church upang magamit kami, Panginoon, magamit ang aming mga presensya, Panginoon, na makilala or marami pang makakilala na mga kaluluwa, Panginoon, sa pamamagitan ng paggamit mo sa amin sa pag-share ng iyong mga salita. Patuloy kang kumilos sa aming mga buhay, Panginoon, gayon din sa aming mga leaders, sa aming mga pastors, Lord God. At ang bawat ikapo, Panginoon, na aming bibitawan, na nagmumula, Panginoon, sa aming kalooban, Panginoon, mabuting puso, Panginoon. Binibigay namin ito, Panginoon, para sa ganon makatulong, Lord God, sa mga mission, Panginoon, na isinasagawa mo sa aming church, Lord God. Salamat, Lord God, at pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga tao na magbibigay, ang mga kapatiran, Panginoon, na magbibigay, at gayon din sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang mga business, sa kanilang mga pinagkakakitaan, Panginoon, bendisyonan mo sila, Lord God. At naniniwala ako, Panginoon, na kapag kami ay nagbigay ng bukal sa aming mga puso, ito, Panginoon, ay babalik ng higit, siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Salamat, Lord God, at pinupuri ka namin sa umagang ito. Sa iyo, Panginoon, ang mataas na sa iyo, Panginoon, ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Amen. Muli tayo po ay tumayo lahat para po sa panghuling panalangin. Tawagin na po natin yung mga bata dito and let's sing our last song which is The Blessing. Yes, Lord. Thank you, Lord. Make his face shine
na galing sa iyo. Mula pa noon, Panginoon, amin pong inihanda ang mga anak mo upang sa ganon tumanggap ng kakaibang pagpapala. Unang-una, Panginoon, ang pagpapala, ang kaligtasan, Lord God, na ibinigay mo sa amin. Pangalawa, Panginoon, ang mga provision na binibigay mo araw-araw sa amin. Panginoon, patuloy mong i-mold ang bawat isa na ang tanging dalangin namin ay magiging totoo po kami tagasunod, estudyante, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat po, napakabuti mo. Sa pagkakataon na to, kami po ay hayo na kaakibat, Panginoon, ng kaligtasan na nasa aming puso, proteksyon, kagalakan, na pwede po namin i-share sa aming mahal sa buhay, maging, Panginoon, sa mga kaopisina po namin, kabaryo po namin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. To you alone, the glory and honor. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen! Amen! Thank you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa Panginoon at tapos na po ang ating gawain. Dito po tayo sa harapan lahat para po sa digital ministry.